sakay ng Garcho Torena. What is up mga papi? Nandito kami ngayon sa Lagunoy mga papi. Bumabiyahe na tayo, bumabakbak na tayo papuntang Garcho Torena. Pero nag-start ako na mag-vlog dito na sa may parting Lagunoy kasi napakahaba pa from Naga to Lagunoy, di ba? Napakahaba. Tapos medyo in-enjoy na muna namin yung daan, hindi na muna ako nag-vlog. This is the start. So kasama natin yung Dominar Boys, si Sir Norman Ada, si Sir Richard, tsaka si Ma'am Marivic, si Benji, tsaka si Ma'am Jessica, di ba? Let's go. Itong episode natin, ito ay magiging dalawang episode to. Una, Garcho Torena trip, kasama natin ang Dominar Boys. At ang second day natin ay didiretso na tayo ng Karamuan. Yeah! Karamuan. So dalawang araw tayo maglilibang, maghahanap ng mga paglilibangan, mag-adventure kasama ang Dominar Bicol. Pero first day natin, syempre, sa bayan ko, Garcho Torena. May mga pupuntahan tayo, magandang spot, swimming, kain ng mga seafoods, di ba? Naghanap tayo ng mga super gagandang spot, picture. Bahala na mga papi. Basta ang gagawin natin ay mag-i-enjoy tayo this weekend. So ginawa namin itong vlog na to, ay episode na to, ay ang date nga pala ngayon mga papi is June 1. And tomorrow is syempre June 2. So abangan nyo mga susunod na kabanata natin mga papi. Let's go! Napakaganda ng mga twisties dito mga papi. Kaso medyo delikado ngayon dahil medyo mabuhangin. Kasi nung mga nakaraang araw ay, di ba, medyo maulan na. Kaya yung mga buhangin, mga lupa, medyo nahulog na galing dyan sa taas. Yan lang ang medyo pangit ngayon sa daan na to. Mabuhangin, mabato. Kaya hindi kami masyadong hindi kami masyadong bumabakbak ngayon. Safety first. Mas mabuti na yung safe kaysa naman sumemplang tayo dito. Marami nang sumemplang dito mga papi. Anyway, this is going to be fun. This is going to be fun mga papi. Ang ride na to na hindi matuloy-tuloy ay itinuloy namin ngayon. Actually nag-usap-usap pa yung kagabi. Inalok ko lang sila yung grupo. Tara, ituloy na natin June 1 to. Tapos wala pang nagko-confirm hanggang sa nag-confirm si Sir Richard. Kaya yun, nagsigaya na rin sila. Kaya natuloy itong ride na to. Matagal na namin itong binabalak, kaso hindi nga natutuloy dahil nga sa sobrang kabisihan ng mga tao. Siyempre may kanya-kanya tayong hanap buhay, kabisihan sa buhay, kaya ganyan. Kapaganda na view. Nasa presentasyon na tayo, coastal. Ito yung coastal road ng presentasyon mga papi. Itong dinadaanan natin na to. Lagunoy, presentasyon, Karamuan, Garcho Torena. Ito yung natin, ito yung binabiyahe natin, ito yung binabakbak natin. Napakaganda ng view. Bomba daw. Wala kaming pambomba to eh. Tahimik ang mga motor na to. Tahimik ang motor namin eh. Let's go. Bagong sirang presentasyon Camarines Sur. Ito yung Big C dito mga papi. Tignan nyo to. Ayan, kaso mabuhangin oh. Big C. Ayan oh. Ganda. Actually mga papi, mas maganda pa ang twisties dito
kung ikukumpara mo sa Patitinan mga papi. Pero same lang sila ng coastal road din ng Patitinan, di ba? Kaso ang kinagandahan lang sa Patitinan mga papi, ang mga kurbada medyo malalaki, mahaba yung ano niya, kurbada. Dito naman medyo ipit, may ikli lang, di ba? Yan yung pagkakaiba nila. Pero same sila, maganda yung lugar, maganda yung ambience, maganda yung mga scenery. Yan yung kagandahan, kasi magkatapat yan eh. Dito to presentasyon, tapos yung kabila na yun na nakikita nyo, yan na yung Patitinan, Sangay, di ba? Napakaganda. No, tignan nyo naman yan, Agirangan. Yan na yung Agirangan mga papi, or Rose Island na tinatawag ngayon, Agirangan. So malapit na tayo sa Maangas. Hindi nga pala ako mag-vlog dito ng masyado kasi medyo delikado mga papi. Kailangan medyo ano ka dito, nakafocus ka sa riding mo, kasi napaka ano ng mga daan dito, napaka delikado. Kakatulad nito mga hairpin na to, pababa, pataas, nasa gilid mo mga bangin, di ba? So magpapatuloy natin ang ano natin, magpapatuloy natin ang kwentuhan sa Garchitoreana na, kasi nando naman talaga yung totoong saya. Ito, biyahe lang naman to, pero napakaganda lang talaga ng scenery dito mga papi, oh. Ito yung biyahe na hindi ka mababagot kahit biyahe lang ang pinapanood mo. Napakasarap, napakaganda, yan, katulad nito, napakatalim na mga twisties dito. Kaya dahan-dahan tayo. Yan, oh. Ayaw naman natin na bumakbak ngayon. Chill lang. Gusto lang namin na makapag-chill. Sakto lang tong mga ganitong pacing. Diba yun, oh, bangin yan, oh. Mga aabutan mo ditong mga liko ay puro bangin ang gilid. Ayan, oh. Kaya kung hindi ka magpo-focus dito, patay ka talaga. Sigurado tatapong ka dyan sa gilid. Nasa Maangas na tayo. So balikan ko kayo mamaya. Focus lang tayo sa riding. Enjoy lang natin to. Okay mga papi, ano lang muna kami, water break, tapos ha? Dati na, iguana. Lamang digdang tuod. Water break, tapos medyo pagpapahinga lang kami ng konti, hindi naman kami nagmamadali. Tubig lang, tubig. Kaya pakita ko dito sa inyo mga papi. May ano ko dito, may sticker. Ayan, oh. May sticker na tayo dito. Ano ba mga, sino na ba nakapunta dito? Dami, no? Si okay na mo to. Tropa natin yan. Ganda ng view. Water break. Tubig muna, tubig. Napakainit. Init eh. Sabihan mo na si Benji na ano, ayusin nung pagkakapark. Dito mahuhulog, di ba, yung motor niya? Ay hindi, si Jessica naman, kasi si Ma'am Jessica ang nakadali nun eh. Ate, thank you, bye bye. Shoutout ka tayo. Nag-shoutout ka, isa yung shoutout mo. Hello. Bye bye, thank you. Okay po. Let's go. Init, putang ina. So, nakakatuwa si ate, no. Nagpapasalamat siya. Tangina, ang init.
nagpapasalamat siya sa akin kasi may mga customer daw siya na nakita daw siya sa Facebook. Sa Facebook ko. Tapos marami daw na kumakain dyan na nakita daw siya sa mga pinost ko. So lumapit si ate, tapos ang sabi niya, "Sir, thank you po ha." Sabi ko, bakit po? Kasi po may mga customer po ako na sinasabihan ako na nakita daw ako sa post mo. Tuwang-tuwa siya, pasalamat siya ng pasalamat. Wala naman tayong ano dyan eh. Okay naman, walang intensyon na kung ano man, pero syempre kung nakakatulong tayo sa ginagawa natin, di ba? No problem po yun ate. Kaya puntahan niyo siya ano na yan, kainan na yan. Masarap ang kainan dyan, masarap tumambay, na maganda yung view, di ba? Anyway mga papi, on the way na ulit kami, biyahe kami. Matagal-tagal yung ano namin, yung pahinga, kasi medyo mainit eh. Diretso na kami Garchitorena. Siguro mga 1 hour to 40 minutes to 1 hour na biyahe na lang to. Konting ano lang, konting kembot na lang. Ayun, presentasyon. Nasa sentro tayo ng presentasyon eh, poblasyon. Siguro mga 40 minutes to 1 hour nandun na kami. Ayos. So exciting, nakaka-excite. Gusto ko na makarating sa Garchitorena, no? Kaya part 1 pa lang to guys. So ano pa hinihintayin nyo dyan? Manood lang kayo dyan at mag-enjoy. Mag-enjoy tayong lahat sa mga scenery katulad nito, di ba? Ganda. Ano ba ako? Ganda. Super. Malapit na tayo guys. Malapit na. Ganda ng mga ano dito, mountain view, diba? Twisties Road, tapos may mountain view tayong nakikita, napakaganda. Tapos may ilog oh. Ito talaga yung mga gusto kong ano eh, lugar na pinupuntahan. Nakaka-amaze eh. Ewan ko lang ano, kung para sa akin dito ako na-amaze talaga. Hindi, minsan na-amaze din ako sa mga building, mga ganyan, lalo na nasa syudad ka. Pero mas na-amaze talaga ako sa mga ganitong ano, mga ganitong scenery, mga kabundukan, yung mga overlooking views, dagat. Pero trip ko talaga dagat o kaya ilog, kasi kapag may dagat o may ilog talaga maliligo ako dyan. Yun ang pinakagusto kong gawin. Alright, so enjoy nyo muna tong ano natin, itong ride natin. Hindi muna ako magsasalita mga papi, kasi ano, ang kailangan focus tayo sa pagmamaneho. Katulad nito mga ganito oh, di ba? Holy shit, motherfucker. Kung mapapansin nyo mga papi, kanina ko pa talaga sinasabi na kailangan mag-focus ako sa ride na to. Dahil nga, before pa kami pumasok sa parting Laguna ay napansin ko na sobrang mabuhangin talaga ng daan. Hindi ko rin napansin na parang binibigyan na ako ng warning or ng signs na kailangan talaga mag-focus tayo sa pagra-ride. So yun na nga mga papi, so sobrang pagka-amaze ko sa mga nakikita ko ay talagang nawala ako sa wisyo. Well, aminado naman tayo na kasalanan ko talaga. Pero sobrang nagpapasalamat pa rin tayo kasi hindi tayo masyadong na-damage or hindi tayo natuluyan na na-disgrasya. So alam niyo na mga papi, kapag nagra-ride ka, kailangan talaga 100% ang focus mo. Diba? Lesson learned mga papi. Oh, diba? Sabi ko sa inyo, dapat focus ka. Oh,
Diba? Nag-slide ako, putang ina. Tumama yung boots ko. Muntik pa ako. Nagkamali yung ano ko, nagkamali yung tansya ko. Anyway, okay lang yan. Ganun talaga ang buhay. Muntik pa ako, muntik pa. Sumabit yung boots ko pagbangking ko. Tag ina. Nabigla ako no. Bigla ako dun. Buti na lang hindi tayo nagpanic. Don't panic, it's organic. Napakahalaga ng ng presence of mind sa mga ganitong klaseng rides. Kaya nga, 'di ba, sabi ko, titigilan ko muna yung pagsasalita, pag-vlog kasi kailangan focus tayo sa pagmamaneho. O yun na. Yun na yung nangyari. Yan yung rason kung bakit kailangan ng 100% focus kapag nagmamaneho ka. Kaya yan mga papi. So lesson learned. Sana may matutunan kayo sa nangyari sa akin. Buti na lang hindi tayo natumba, di ba? Ganun talaga. Part yan. At least natuto tayo. So hindi na muna ako magsasalita. Focus muna tayo mga papi sa biyahe natin kasi nag-warning na di ba? Kailangan respetuhin mo yung warning na yun. Alright. So kita-kita na lang muna tayo sa Garchitorena. Let's go. So napakalapit na natin mga papi. We are here at Garchitorena. Again. Tapos ang bubungad sa'yo dito ay sementeryo. Yan o, sementeryo yan o. Pag nakita nyo na yan, tapos yung dalawang tower na yan, papasok ka na. Ayan o, sa poblasyon. Alright. Sakto. Kakain na naman. Tara mga papi, pasok tayo sa loob. Alright, so dito na tayo. Ano mga foods natin? Sarap. Painggit. Ayan ang foods na kakainin natin ngayon. Prepare nila. Sarap. What a ride mga papi. 2 oras tayong bumabakbak from Naga City hanggang maabot natin ang Garchitorena. Anli bangkingan, paahon, palusong. Super challenging ng daan dahil sobrang mabuhangin, mabato, may parting madulas, sobrang init, inulan kami. Pero sa lahat ng yan mga papi, it's all worth it. So ano pa nga ba ang pinakamasarap gawin after ng napakahaba at napakainit na ride mga papi? Syempre, ang kumain. Okay, so punta muna tayo sa taas. After ng napakasarap na lunch break mga papi, ay didiretso na kami sa lugar na tinatawag nilang Walang Hanggan mga papi. Located siya sa taas ng Borol mga papi, kaya magkakaroon tayo ng mas magandang view ng buong poblasyon ng Garchitorena at ng Sisiran Bay mga papi. Actually, 360 degrees na view ang in-offer ng lugar na ito mga papi. So dito na kami magpapahinga, magpapalipas ng oras, magkukwentuhan, at magpaplano na din para sa mga susunod na ride pa ng Dominar 400. Walang hanggan trip. Hindi kayo nag-shorts eh. Sabi ko mag-shorts na kayo. Baka relax na. Ayun o, walang hanggang trip. Ano, tree, ano yan? Century tree? Ano siya pa din?
Ayaw mandig di boss? Kape, maganda rito. Maganda. Ispan? Ayun boss. May mga ano dyan? Magwala. Ayun o. Gusto magwala, magwala. Inuman to. Inuman. Doon tayo, maliit lang. Oo, pwede. Yan, doon o. Picture. Ganda talaga dito. Ibang klase. Ano, okay lang? Okay lang lakad ano? Pero pwede iakit sana yung motor kaso wag na. Oo. Ako nga din, parang tumulong si Richard. Sabi ko, magbaba na. Pero yung pinuntahan namin sa ano, sa Legazpi. Ayos oh. Ang papuntang Karamuan ma'am, papunta doon. Diyan sa side na yan, papunta doon. Papunta na doon ang Karamuan. Oo. Yung dagat Oo, papunta na diyan, oo. Ayan, masayang ano yan. Oo. Pero itong lupang to, hanggang doon pa to sa ano, sa dulo. Garchi pa, ano. Oo. Oo, dahil, saan ba yung ano, saan dito yung, doon pa yun? Tapos may magandang spot pa sana dito, kaso ang problema, hindi na natin madadala yung motor. Ayan yan, yung hill na yan. Ang tawag dyan sir, yung may puti na yan, pahayahayan. Yung may nakikita mo yung linyang puti. Pahinga. Oo, pahayahayan ang tawag dyan. Ang maganda rin ang view dyan, super ganda. Pero malayo na kasi. Lalakad. Pero hindi na, may habal-habal sana dyan. Diyan ako dumaan, yun yung Tatawid ka, tapos sa balaban. Nung nag-video ba ako na Oo, Mm. yun. Tawid na, ano ka, tawid yun. tubig. Oo, ayan yung pahayahayan, yung puti na yan oh. Yan oh. Yung may linyang Oo, oo. Ano na ito, palabas na ng dagat, ano, Mm. ano. Ayan ang daan sir oh, yun oh. Yung puti na yan. Oh, ayan, daan yan. Pupunta dyan oh. Pasok. Kulapnit. Kulapnit. Ang magpinakamagandang ano para sa akin, may ang kulapnit na yan, maganda ang dagat dyan. Sobra. Okay, sige na. Pero ang access kang road ka yan, maano ka muna, isasakay mo muna sa... Oo, pwede, pwede. Lipat dyan, matawid ka dito. Yun yun, in river na yan, itatawid mo muna dyan. Ano, tawid lang naman pala. Ano. Pero motor natin hindi pwede, mabigat. Mabigat. Hindi kaya ng ano, hindi kaya ng bangka. Ano ba ikaw, ano yung natawid nyo? Scooter. Scooter yun. Bergman. Hmm. Pagbalak mo, nakakatapos. So bababa na kami, pupunta kami ng beach. Maliligo na kami kasi hindi na mainit masyado. Ganda ng view. Tapo. Hindi makukumpleto ang moto adventure natin ito mga papi kung hindi natin matatry ang beach ng Garchitorena. Total, bumaba na rin naman si Haring Araw. Tingin ko ito na yung perfect time para maligo tayo sa dagat. At ang next destination natin mga papi ay ang Del Pilar Beach. Pero habang nasa biyahe tayo mga papi, napansin ko na parang may singaw nga ang tambutso natin. Kung maalala nyo, habang bumabakbak tayo sa presentasyon, ay nagkaroon tayo ng konting aberya, which is yung nag-slide tayo. Hindi ko napansin na nagkaroon pala ng konting singaw ang tambutso natin mga papi. Eventually habang papunta na kami ng beach at wala na akong helmet, doon ko lang napansin na parang may singaw na pala siya. Oh, nabutas yung ano natin tambutso mga papi. Gawa nung tumama na nung bumangking tayo, tumama eh. Siguro nabutas. May singaw. Wala tayong tools or walang maayos na motor shop na available around the area. Kaya dumiretso na lang tayo sa Del Pilar Beach. At yun na nga mga papi, lahat ng pag-aalala ko sa motor ko ay biglang nawala after kong makita ang sobrang ganda ng Del Pilar Beach.
spot dito. Swimming. Let's go! Lagi po. So ito yung nangyari mga papi. Natanggal pala yung tambutso natin nung nag-slide tayo. Ito yung tama niya. Oh. Ito. Tapos yung dito tanggal siya. Oh. Tanggal. Patay. Pero okay pa naman. So andito na tayo sa Barangay del Pilar. Dito tayo magpapalipas ng init. Ang gandang pool ng ano dito, yung ano spot para makapaglangoy. Bukas eh, boss. Iyo. G. Pa tabang daw. Snack. Aywa. Ayun gid mo ta. Hindi, daroon ta lang dyan sa siguro. Okay. Wow. Patong mo. Igaro pinagibo mo niya, pinaluto. Okay. The best yan. Sabi mong ano, Yung pinaka the best na cake dito sa buong Garchitoren. sabi mo sa vlog mo. Sabi ko, grabe, ang dami nilang tubig. Grabe no? May rep pala din baon dito. Sarap. Grabe sila oh. Ang baon nila oh. Tingnan mo yung gargano. Kada gilid. Kada gilid may lalagyan. Ito yung ano laman. Ito. Bukas to. Hardware. Ay, dala mo ba yung ano? Ay, dito? Buksan. Yung... May mga pagkain to. Yung ano, tawag dito? Yung upuan. Oo, dala. Saka yung ano? Mesa. Mesa. Dalhin mo. May mesa ba dyan? Wala. O, dalhin mo yung mesa mo. Walang mesa dyan. Ano lang yan. Oh. Ganyan lang. Ganyan lang yan. Oh, pero napakahaba dyan. Oo. Kaya maganda. Hanap ako ng magandang spot. Hanap ako ng magandang spot mga papi. Hanap tayo. Yung dito lang sa gilid. Maganda yung medyo malilim sana. Doon. Doon oh. Oh, dito tayo oh. Diba? Lakas ng trip. Napakaganda dito oh. Napakahaba ng ano dito, ng beach. Yan, buong beach yan. Tapos wala kang makikitang resort dito. Wala kang makikitang resort, kaya super virgin ang lugar. Diba? Hanggang doon sa dulo. Pero malupit. Ito yung sa may ano, para may upuan tayo. Dito tayo mag spot. Tapos maliligo ako. Magdo-drone lang ako mga papi. Tapos maliligo na talaga ako. Haha. Ayun, group. Mga tropa natin. Hey. Ayos. Motherfuck. Ando. Alright, dito tayo magpupwesto. Dito tayo pupwesto. Yon. Sakto.
Perfect. Let's go. Ligo. Ligo tayo. Hey. Ayan sila oh. Bad trip, hindi ko nadala yung ano, yung waterproofing case ng GoPro. Hindi natin to paano sa tubig. Ingatan na lang natin. Kung ina, masisira to. Napakaganda ng lugar na to. Grabe. Linaw ng tubig. Barangay del Pilar, Garchitorena, Camarines Sur mga papi. Napakahaba ng ano, ng beach. Ang maganda dito mga papi, walang resort na makikita ka. So ibig sabihin, napaka virgin pa ng island, ng beach na to. Pero promise, napakalinis talaga. Wala akong masabi. Napakahaba oh. Sarap. Mababaw pa? Hindi pwede itong mabasa. Naiwan ko yung ano eh, underwater case. Gago, nasa bahay. Siraol. Kami nasa motor, meron kami sa motor. Mamaya na, wag na. Wag na lang basahin. Ganyan-ganyan ka lang. Kaya pa pala dun. Ang layo ng... Suko yan eh. Wag kang ano, dapat na wag ka na mabibigla kay Benji. Suko yan. Eh, biro mo, dyan pa sila nakatira. Oo, Lalakarin dyan. niya yan, no? Oh, sige, orasan kita. Bilisan mo. Dito malamig. May sukoy eh. Pero yung oras makikita mo pagka inedit nyo lang. Ayan o. Yan na, ang butang day. Orasan ko daw siya. Ayan o. Hindi pa ganun taas ka to. Iba na sa ba? Oo. Sa Pasakaw. Hindi, isa pa sa kaulasang ano eh. Malansa? Lasa. Hindi. Eh, doon kasi madami nakatira. Oo. Kaya iba na. Doon sa Hindi naman. Sa inyo, yung sa main nyo doon. Sa amin, nako, white pebbles talaga. Oo. Sa dulo, ganda doon. Parang ganito rin. Ang oras mo, boss, ano lang, 30 seconds. Layo. Ang bilis ah. Oo. Sa Stampa. Oh, unahan nyo, kabila yun eh, di ba? Wala lampas ng konti sa inyo. Oh! Bawal mabasa eh. Walang ano. Si boss Norman din nag-i-enjoy. Ikaw sa pamamaya yan. Hindi na natapos. Puro stress. Dapat ang ano niya, ang title niya sa ano niya, stress ride. Ano bakit? Anong ano sa kanila? Oh, sabihin niyo ano, sigaw tayo. Let's go Garchitorena, dali. 1, 2, 3, go. Let's go Garchitorena! Boss Norman, mauli na kami. Diyan ka na lang. Tatabi ko muna tong GoPro mga papi kasi di ako makabuelo. Katulad nga sinabi ko sa inyo, napakaganda ng lugar na to. Ang problema lang, wala pang mga investors eh. Wala pang nangangahas na gumawa ng steps or ng move para magkaroon dito ng mga resort, mga ganyan. Wala pang napital. Siguro natatakot din sila dahil napakalayo nga sa city. Pero mga travelers naman ngayon mga papi, minsan nga kung saan na yung malayo, kung saan yung mahirap, doon sila sumusuot, di ba? Kaya sana hopefully na ma-discover tong lugar na to through katulad nito, promotion. Kasi ang ginagawa naman natin parang free promotion yan. Eh ako naman, taga dito ako. Gusto ko na ma-discover talaga tong lugar na to. Gusto ko na makita siya na sumikat para naman magkaroon ng trabaho ang mga tao, lumakas yung ekonomiya, tapos maging ano, 'di ba? Maging produktibo. Kaso
may disadvantage din yan mga papi, sa totoo lang. Once na dinadayo na yung ano mo, yung lugar, at pinotak din ng mga turista, ang dala-dala niyan ay basura. So sana lang before magkaroon ng development tungkol sa tourism dito sa lugar namin, sana lang ay mapanatili yung kalinisan, kasi sa totoo lang napakaganda ng lugar na to, napakalinis, oh. Tignan nyo. Tapos syempre wala pang mga building, so napaka-presko ng hangin, walang polusyon. Yan din yung advantage, diba? Kapag hindi siya kilala, yung mga locals lang yung nakakita, minsan-minsan lang ang mga turistang dumadayo. Yan din yung advantage nun. Pero yun na nga, kinagandahan din kapag nakilala yung lugar, marami din siyang natutulungan, diba? So hopefully, so siguro mga 5 years to 10 years from now, siguro malay natin ma-develop ang lugar na to. You know? Let's go.